Pinag-uusapan natin na bukas po magtataas po ng pamasahe at hindi po maliit ito, medyo malaki po. Ay tinaasa, tasa po ang pamasahe sa LRT1 simula bukas April 2. Ang minimum na pasahe sa LRT na 15 pesos ay magiging 20 pesos na po sa single journey tickets, habang sa stored value po magiging 17 pesos sa stored value. Ang end-to-end na biyahe mula Dr. Santos Station sa Parañaque City po at Fernando Po Jr. Station sa Quezon City at pabalik ay magiging 55 pesos na mula sa 45 pesos o 10 piso rin. Para sa single journey ticket, habang 52 pesos sa stored value mula sa 43 pesos, 9 pesos naman ang itataas po. Malaki din po yan, ha? Sinubukang iapila ng ilang grupo ang tasingil sa Malacanang at ito po ang ating alamin ko ano ba, kasi bukas na po ito eh. Nag-file sina itong grupo na ito, Community Affairs Officer si Mr. Nanoy Rafael ng Advocates for Inclusive Transportation. Nasa linya na po natin Mr. Rafael, magandang umaga po. Hello. Magandang araw sa inyo, Sir Melo, at sa ating mga taga-subaybay. Opo, kailan nyo po na-file yung inyong hiling sa Malacanang na ipagpaliban po itong taas pasahe sa LRT1? Kahapon po namin ito final, no? Pero matagal na po namin talagang gustong mag-file ng motion for reconsideration. Kaya lang ay hindi sumusunod sa tamang proseso itong LRMC at yung LRTA kasi hindi sila naglabas ng formal notice ng fare hike, no? Nagsabi-sabi sila sa na-approve na daw, no, yung fare hike, pero walang kahit anong nilabas sa papeles. So hindi kami makapag-file ng motion for reconsideration. Kaya naghabol kami, nag-file kami ng notice of appeal a few weeks ago, tapos kahapon ay nag-file kami ng motion for appeal, no? Pero ang katawa-tawa dito, hindi pa man namin po na file talaga, nagsabi na agad yung Malacanang, no, na wala silang magagawa at dahil contractually obligated sila sa LRMC dito sa Ayala, kay Manny Pangilinan, sa Sumitomo, no? So hindi pa man nila nababasa, tinatanggihan agad nila, no, itong aming appeal. So ano po ang nakalagay po doon sa inyong appeal? Ipagpaliban o paano? Yung taas pasahe po ay hindi ganon kalaki? Ano ba ang nakalagay eksakto, Mr. Rafael? Ang sinasabi namin, no, ay dapat itigil itong fare hike, no, sa basis na wala naman kasi talagang batayan ang fare hike, kundi yung sinasabi sa concession agreement na kada 2 taon ay obligated ang gobyerno na pagbigyan yung 10.25% na fare hike nitong Ayala, ng Manny Pangilinan at ng Sumitomo, no, ng LRMC, no. Bukod doon, wala nang kahit anong basis yung fare hike. Hindi sinasabi kung saan mapupunta, kung may service improvements bang mangyayari, no? At sa tingin namin, no, walang kahit anong transparency, no, yung nangyayari dito sa ating private operator na LRMC, na composed nga ni Ayala, Manny Pangilinan at ng Sumitomo, no. Wala silang kahit anong binibigay na reports tungkol sa service obligations nila. Ultimong yung train sets na fourth generation train sets na nadagdag dito sa LRT ay hindi naman LRMC, hindi yung private operator ang nag-purchase, kundi yung gobyerno din mismo ng Pilipinas. So sa 10 taon na sila ang nag-ooperate dyan sa LRT, ano ang naging value-added service nila at bakit kailangang magtaas ng pamasahe? No, wala tayo nakikitang batayan. No, so sa tingin natin, ito ay talagang pag-ensure na tumataas ang tubo, no, profits nitong mga malalaking korporasyon na to, sa halip na talagang pagpapaganda ng serbisyo. Kailan ba yung huling pagtataas po ng pasahe dyan sa LRT1? Huling nagtaas ng pamasahe a few years ago na, no, 2024 November. Mula nung ito lang nakalipas? Oo. Nito lang 45 pesos ang mula sa 35 pesos na maximum fare noong August 2023 ay nagtaas tungong 45 pesos nitong November 2024, no? So series na talaga yan ng pagtaas. Simula nung 2014
no na unang nagkaroon tayo ng private operator sa LRT, walang humpay na yung pagtaas. In fact, yung unang-unang taon pa lang ng private operations, nagtaas agad ng 10 piso, no? Yung pamasahe ng LRT mula 20 pesos nung wala pang private operator, government pa ang operations. Nung ito ng mga Ayala, si Manny Pangilinan na ang operator, agad naging 30 pesos ang maximum fare, no? So, makikita natin ganun talaga ang trend, no? Nagtataas talaga ng pamasahe. Yung isa pa namin kino-contest dyan, hostage tayo kasi. Kasi kung hindi magtataas ang pamasahe, doon sa concession agreement, contractually obligated ang gobyerno na bayaran through our taxes yung hindi itataas ng pamasahe. At sineset lang na parang theoretical, ibig sabihin walang batayan din, na sinasabi ng LRMC na nawalang kita nila. So wala ding basis kung ano yung sinasabi niya na walang kita. Parang meron lang silang computation doon na ito yung dapat bayaran ng gobyerno. Di ba partly subsidized naman ang ating pamasahe sa LRT? Partly subsidized dahil may obligation yung gobyerno na bayaran yung nawalang kita. No, pero since nagkaroon na talaga ng private operator, no, usapan na siya ng revenue. Ganito, parang nung wala pa tayong private operator, hindi tinitingnan magkano ang kita ng LRT1. Correct. No, bakit? Kasi ito ay pampublikong serbisyo. Correct. So, granted nang talagang bubuhusan ito ng pera ng gobyerno. Pero ever since 2015 at pinasa ito sa LRMC, no, talagang ang usapin na ay gaano kalaki ang kita, gaano kalaki ang tubo ng LRT. No, so simula nung 2015 na pinasa ito sa private operator, usapin na talaga magkano yung kinikita, no, nitong operations ng LRT. So bagamat ito ay government-owned pa rin dahil under ng private operation, sinisiguro ng private operator na lumalaki ng lumalaki yung kita. So hindi na talaga siya tungkol sa subsidy ng gobyerno, etc. Yung sinasubsidize ng gobyerno actually ay yung tubo na nung LRMC at hindi na yung pamasahe pa natin Yung tubo na. Oo, ganun na siya, no? Tulad nga ng nasabi namin, no, kung hindi magtataas ng pamasahe itong LRT1, sasaluhin ng gobyerno yung sinasabi ng LRMC na nawala nilang kita o yung lost revenue nila. Under obligation yung gobyerno dito sa kontrata. So saan tayo nakakita ng ganong klaseng kontrata, no, na napaka-lopsided o one-sided, no, yung kontrata. Una, walang kahit anong kailangang ipakita itong LRMC na batayan, no? Bakit nila kailangan magtaas ng pamasahe? Hindi rin nila kailangan mag-report, no, gaano nakalaki ang kanilang revenue. In fact, ang huli nilang report ay nung 2023 pa. No, wala tayong alam gaano kalaki ang kita, gaano kalaki kung lugi sila, hindi rin natin alam kasi wala silang kahit anong report noong 2024. No? So, sabi-sabi lang yung kanilang inaappel ang fair hike dito sa LRTA, pero pinagbibigyan naman. Oo. Okay, so apparently hindi na makakahabol to kasi bukas na ito. Pero kung halimbawa mag-implement implement na bukas at pagbigyan naman, anong nakikita nyo dito, Mr. Rafael, sa mga darating na araw? Una, syempre ay makakaasa sila na dahil ayaw nila kaming kausapin sa mga opisina nila, no, makakaasa sila sa lansangan na kami mag-uusap. No, in fact, mamayang 8:00 meron kaming protesta sa may Monumento Station ng LRT. Ikalawa, asahan nila hindi kami titigil, no, dito sa pagpukpok sa mga ahensya ng gobyerno. At kung kailangan, dalhin talaga sa Korte Suprema. Para sa amin, no, ay unconstitutional yung mismong concession agreement. No, walang kahit anong kontrata ang gobyerno sa mga pribadong kumpanya na ganito ka-lopsided, no? Ibig sabihin yung talong-talo yung mamamayang Pilipino dito sa contractual obligations ng gobyerno dito sa LRMC, no? Walang kahit anong improvement of service. Yun kasi yung sinasabi ng LRMC, no? Tanggap daw ng mga commuters na magtataas ng pamasahe dahil ang kapalit naman nito ay improvement of service. Pero walang kahit anong guarantee ng improvement of service dito sa concession agreement na ito o transparency na magkakaroon man lang ng improvement of service dito sa agreement na ito.
with the private operator. No, ang meron lang ay kasiguruhan na magtataas ng pamasahe every 2 years at na magtataas ang pamasahe ayon sa dinidikta nilang nawawala nilang kita, no? So, ibig sabihin, pagsisiguro lang talaga ng tubo, no? Yung meron yung kontrata. At ito nga parang siguro ang itatanong na lang natin, since 2015, 10 taon nang privately operated ang LRT1. Nagkaroon ba ng significant improvement of service? Masasagot naman natin yung madali Hindi, no? Mahaba pa rin ang pila, siksikan pa rin ang mga tren, mainit pa rin ang tren. So, anong ginagawa ni Ayala, ni Manny Pangilinan ng Sumitomo dyan? No, para lang silang mga linta, no, mga parasite, no, sa public transport. Okay, sige. At tabayan na namin to, Mr. Rafael. Salamat sa panahon. Ganda umaga sa iyo. Maraming salamat po. Opo, Mr. Nanoy Rafael, Community Affairs Officer ng Para Advocates for Inclusive Transportation.